Bukod sa hamon, bida rin sa hapag ng ilan tuwing Noche Buena, ang lechon. Dinarag sana yan sa La Loma sa Quezon City, pero may paalala ang Health Department. Mula roon, nakatutok live si Rafi Kima. Rafi? Mel, sa kabilangan ng pabugso-bugsong pagulan, tuloy pa rin yung pagdagsa ng mga mamimili dito sa La Loma. Naghahabol para makabili ng isa nga sa mga inaabangan tuwing Noche Buena. Hindi naman daw nagmahal ang lechon at sa dami ng mga nagtitinda ngayon, marami ka talagang pagpipilian. Tulad ng inasahan, blockbuster muli ang lechon dito sa La Loma. Ang hilera ng mga golden crispy na lechon, hindi tumatagal at agad nabibili. Ang lechon ng ito nga, mayat mayang refill sa kanilang display. Hindi man siya gano'n nagmahal. Although, medyo lumit lang konti yung lechon. Pero yung presyo naman, ganun pa rin naman. Meron pa rin tayo mga ganun 8,000, 10,000 na mga halaga. Ang pamilyang ito nasuki na raw ng lechon, mahigit 2 dekada ng tradisyon ang paghahanda nito tuwing Noche Buena. Kahit dati 6,500 lang nila ito nabibili at ngayon, doble na ang presyo. 25, kailangan may lechon. So kahit pamahalong pa man ang lechon, pagpapatuloy niyo yung tradisyon na to? Yes po. Kung tutuusin, mura na daw ang mga lechong ito dahil karamihan sa mga baboy galing sa mga backyard hog racers. Pero dahil mabusisi ang paghahanda nito, nagmamahal daw talaga pag naluto na. Mula sa pagkatay na ginagawa sa bahaging ito ng establishmento hanggang sa maluto itong mga lechon, inaabot daw ng hanggang 6 na oras, hanggang 8 oras, depende yan sa laki. Itong mga nakasalang na ito ay nasa mga 2 oras na ito at malapit na maluto at nilalagyan ng secret ingredient. Yan yung kanilang ipinapahay dito na siya nagpapasarap doon sa kanilang mga lechon. Pero paalala ng DOH, hinay-hinay sa pagkain ng mga matataba tulad ng lechon. Dapat kahit maraming handaan, balance pa rin ang diet natin. So ang ating pinggan ho, dapat kalahati prutas at gulay, ang 1/4 lamang ang carbohydrates or yung kanin at pansit, tapos yung 1/4 yung ating lechon, hamon, etc. Si Chito, na namimili ng lechon sa La Loma, aminadong may mga kaedaran siyang kakilala na umiiwas na sa lechon. Wala na, masakit daw yung batok eh. Kaya dapat ingat lang sa pagkain ng balat. Marami sa mga tindahan dito, Mel, ay magsasara ng alas 10 pero meron din namang bukas 24 oras. At bukas na madaling araw ay balik ulit sila sa pagliletsyon dahil inaasahang marami pa rin ang mamimili hanggang sa pagsapit ng bisperas ng bagong taon. Yan ang latest mula dito sa La Loma. Mel? Naku, Rafi, pakikurot mo nga ako dyan ng kaprasong balat dyan na kumikintab-kintab pa. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Hindi lang mga sasakyan ang nakipagsabayan sa Christmas rush sa SLEX. Meron ding grupo ng kambing. Maulan din kaya kamustahin natin ang trapiko roon live sa pagtutok ni John Cosilla. John. Vicky, may ang buhos ng ulan sa iba't ibang bahagi ng South Luzon Expressway ngayong araw. Pero sa kabila nito ay nananatiling magaan ang daling trapiko ngayong bisperas ng Pasko. Basa ang kalsada sa malaking bahagi ng SLEX mula Magallanes hanggang Calamba dahil sa manakanakang buhos ng ulan. Kaya naman naka-standby ang mga towing at emergency units ng SLEX kasamang HPG para umalalay sa mga motorista sakaling kailanganin. Napakaluwag po ng mga kalsada natin. Ingatan po natin na huwag po tayo masyadong magmatulin at lalo na ang panahon natin, may mga area tayo na maulan at madulas po ang kalsada. Mag-aalas 11 ngayong umaga nang maispatan ng SLEX Traffic Monitoring Center ang mga kambing na pumasok sa expressway na agad nilang inaksyonan. Wala pang 3 minuto ay may dumating ng motorcycle unit ng SLEX na mabilis na itinaboy ang mga kambing palabas ng expressway para di makalikha ng peligro sa mga dumadaang sasakyan. Inanunsyo naman ng SMC ang pamasko sa ating mga motorista ang free toll o walang bayad na paggamit ng Skyway system na EX, South Luzon Expressway, Star Tollway at T-Plex mula 10 mamayang gabi, December 24, hanggang alas 6 ng umaga bukas, December 25. Vicky, may mga nainatala ng SLEX Traffic Monitoring Center ng mga aksidente sa may bahagi nga ng area ng Santa Rosa at Calamba sa maghapon. Kaya ang patuloy na paalala ay iba yung pag-iingat para sa tayong mga motorista. Yaman ang litas mula rito sa SLEX. Balik sa iyo, Vicky.
Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Silipin naman natin ang sitwasyon sa Divisoria kung saan may mga naghahabol sa pamimili ng pang-aguinaldo. Nakatutok doon live si Ma'am Gonzales. Ma'am. Emil, hanggang ngayon maulan pa rin dito sa Divisoria sa Maynila pero hindi nagpapigil yung mga dumayo para sa last-minute Christmas shopping. Dahil sa ulan, napilitang magligpit ang ilang tindahan. Pero pagtigil ng ulan, latag ulit. Hindi rin inalintana ng mga mamimili ang ulan. May mga dumayo pa rin dito sa Divisoria, Maynila para mag-Christmas shopping ngayong bisperas ng Pasko. Doon kami nagkapera sa mga bonus. Maganda po yung presyo niya, sa mababa lang. Kaysa nung mga normal days lang. Masyado lang busy nung mga nakaraan, kaya ngayon lang yung free. Si Bengbeng naman, talagang 24 raw namimili. Hindi gaya dati nung talagang napakarami. Siksikan talaga. Kasi kaya tuwing gantong kami namimili para hindi masyado dagsa ng tao. Mas mura dito kaysa sa amin sa palengke. Halos kalahati ng presyo rin. Sa mga hahabol sa pamimili ng pangregalo, makakabili rito ng mga dress at ternong pambata. Kung gusto ng all-out Christmas, may Santa costume para sa mga chikiting. Mabenta rin ng assorted na laruan. May mga samot-saring pangregalo rin gaya ng tumblers, towel at pantulog. Naghahabol ng benta ang mga tindera gaya ni Rita para makauwi sila bago magpasko. Mas marami nakaraan taon kasi ngayon. Kasi ngayon medyo matumal. Magpapasko na. Minsan nagsasarado rin po kami. Oo. Pag Basta may kita na. Ayon sa pulisya, wala pang naitalang petty crimes gaya ng pagnanakaw hanggang kaninang hapon. Pero paulit-ulit ang paalalang magdoble ingat at maging mapagmatsyag sa personal na gamit. Kahapon may inireport na 2 nawawalang bata pero wala pa raw update dito. May mga nag-iikot din na pulis para magbantay. Ingatan din po ninyo ang inyong mga mahalagang gamit tulad ng cellphone, wallet at alahas. Pasok ilang tindahan dito sa Divisoria. Bukas, araw ng Pasko, pwede pa rin mamili kapag nakapamasko na kina Ninong at Ninang. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzales. Arestado na ang isang lalaking nag-amok at nanaksak dahil hindi siya pinagbentahan ng alak. Patay ang 2 customer na inunang asikasuhin ng nagtitinda. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Masama ang lagay ng panahon nang dumating ang CIDG sa Donsol, Sorsogon. Pero naging bentahe ito sa mga pulis dahil ang target ng pulisya nanatili lang sa loob ng kanyang bahay kaya mabilis na nadakip. Inaresto ka namin, ha? Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest dahil sa sinasabing pagpatay sa 2 kalalakihan sa Imus, Cavite, Oktubre noong nakaraang taon. Pero kung lumapit sa atin na nagsabi na ang ating suspect ay nagtatago po sa Donsol, Sorsogon. Hawak ng pulisya ang CCTV footage na ito kung saan makikita ang suspect na tumatakas sa crime scene. Makaraang pagsasaksakin at mapatay ang 2 niyang kapitbahay ang dahilan. Bumibili po ng alak yung suspect natin sa isang tindahan pero hindi po siya pinagbilhan. Ito pong 2 biktima natin ay pinagbentahan po ng alak at nainggit po yung suspect. Tinaksak, nilaslas yung leeg ng 2 biktima. Lasing na daw po ng mga suspect kaya hindi na po pinagbentahan. Nakausap ng GMA Integrated News ang magulang ng isa sa mga napatay. Salamat po ako sa lahat ng CIDG. Pag tinulungan nila kami, hindi kami sinabayaan. Tupad na rin po yung pangarap ko na mahuli yung suspect. Pumatay sa anak ko. Papasalamat po ako sa grupo ng CIDG Imus. Sila po ang nagpursot para mahabol kahit malayo ang Bicol. Pinagdasal ko na mahuli yung tao para magbigyan ng katarungan yung anak ko. Sa investigasyon ng CIDG, lumabas na sangkot din sa iba pang kaso ng patayan sa iba pang lugar ang suspect. Po itong suspect natin ay involved din sa isang krimen last November 2, 2015. Dito naman din sa Bukandala, Imus, Cavite. At meron pa rin po siyang isang murder case noong September 11, 2012 sa Donsol, Sorsogon na ang ginawa rin po niya ay nilaslas din po, sinaksak yung ating
biktima. Mukhang hardened criminal ito, Colonel. Opo. Patuloy naming sinisikap na makunan ng panig ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Alamin na rin kung may epekto ba ang mga pag-ulan sa daloy ng trapiko sa Metro Manila tulad ng sa EDSA. Tinutukan yan live ni Tina Panganiban Perez. Tina? Mel, sanay na tayo sa mabagal na daloy ng trapiko sa EDSA araw-araw. Pero ngayong Christmas Eve, mas mabilis ang andar ng mga sasakyan kahit pa maulan. Tuloy-tuloy ang biyahe ng mga sasakyan kaninang umaga sa southbound lane ng EDSA, sa EDSA Kamuning Flyover, Campo Crame, Ortigas at Guadalupe. Pero bahagyang bumagal ang mga sasakyan kaninang umaga sa southbound lane ng Santolan dahil may mga sasakyang sumisingit sa pila paakyat ng flyover. Pagbaba, tuloy-tuloy naman ang takbo ng mga sasakyan. Sa northbound lane naman, walang problema ang mga sasakyan mula Santolan Flyover hanggang Cubao Underpass. Pero bumagal ang trapiko papalapit sa Mega Q-Mart dahil sa mga sasakyan naghahatid ng mga pasahero sa mga bus terminal. Maluwag ang northbound EDSA Kamuning Flyover, pati na EDSA Quezon Avenue Flyover. Umaandar din ang mga sasakyan sa EDSA North Avenue intersection at papuntang Muñoz. Bahagyang bumabagal lang ang takbo sa mga U-turn slot dahil nagmamerge ang mga galing U-turn slot at yung mga padiretso ang takbo. Nitong hapon maulan na, pero tuloy-tuloy ang trapiko. Mabilis ang takbo sa southbound EDSA Kamuning Flyover, pero bahagyang babagal pa Cubao Underpass. Mabagal naman ang andar ng trapiko sa Boni Avenue EDSA southbound, pati na sa southbound Santolan Flyover at sa southbound Shaw Underpass. Moving din ang mga sasakyan sa southbound lane paakyat ng Ortigas Flyover. May ilang aksidenteng naitala ang MMDA hindi lang sa EDSA, kundi pati na rin sa iba pang kalsada. Pero kahit na meron daw mga nasugatan, tiniyak ng MMDA na natulungan naman sila. At ngayong gabi, Mel, maaga rin magsasara ang mga mall. 7 o 8 p.m. ang closing time ngayong Christmas Eve. Sa ating mga kapuso, Merry Christmas at sa iyo rin, Mel. At sa iyo din naman, Tina. Maraming salamat sa iyo. Tina Panganiban Perez. Kung sa ibang lugar sa bansa, maulan ang bisperas ng Pasko, tila sinuwerte sa panahon ang mga turistang dumayo sa Boracay. At nakatutok doon live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim! Vicky, walang malamig na Pasko rito sa Boracay, lalo na kanina kung kailan may mga ilan pang nag-sunbathing. Napuno ng mga turista ang Katiklan Jetty Port sa Malayaklan sa bisperas ng Pasko. Biyaheng Boracay sila para ipagdiwang ang Kapaskuhan sa white sand beaches kasama ang mga kaanak. Sa Boracay na yung lahat andun na yung lalabas ka na lang, andun na yung beach, andun na yung mga kainan. Hindi mo na kailangan mapagod. Perfect siya for family kasi yun, kompleto yung pamilya, tapos yun, maganda, maraming activities na pwedeng pagpipilian. May ilan namang nag-enjoy sa pag-sunbathing sa beachfront. In Germany, the weather it's snow. That's why we like to go here and enjoy the sun. Umabot sa halos 8,000 ang naitalang tourist arrival sa isla kahapon. Ayon sa Malay Tourism Office, mahigpit ang seguridad at isa-isang sinusuri ang mga bagahe ng pasahero sa port. Kaagad na kinukumpiska ang mga bawal tulad ng mga matutulis na bagay at iba pa. May mga nakadeploy ding pulis sa iba't ibang bahagi ng Boracay. Intensified police presence po natin. So lahat po ng personnel namin, kahit mga office personnel po, is nilalabas din namin sa deployments namin. Nasa heightened alert status sa ngayon ang Municipal Incident Management Team ng Malay LGU hanggang sa pagtatapos ng taon. Every day po meron tayong personal at saka planning meeting, and then ni-discuss dito kung ano yung pwede pang gawin to ensure yung safety ng lahat ng tourists. Vicky, 3 misa de Gallo ang gaganapin mamayang alas 9 ng gabi sa isla, habang may mga pa-party naman ang ilang establishmento. Kaya magdadagdag ng mga bantay ang pulisya sa Boracay. Yan ang latest mula dito sa Boracay Island. Merry Christmas, Vicky. Merry Christmas, mga kapuso.
Merry Christmas din at maraming salamat sa iyo, Kim Salinas ng GMA Regional TV.